Why is obedience better than sacrifice? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Jose Rosalio, Rosana Flores, and Jordan Baltar ng Abra. Hello po sa inyo at I hope malaking tulong po sa inyong buhay spiritual yung mga devotions natin araw-araw. Yung pag-aaralan po natin ay patungkol po kay Saul na nireject siya ng Diyos. No? Kasi po si Saul, pinili siya ng Diyos eh. Pinili siya ni Yahweh para maging hari ng Israel. Pero po si Haring Saul ay naging disobedient, no, on many occasions, sa maraming pagkakataon. Now, sabi po dito sa 1 Samuel chapter 15, "And Samuel said to Saul, The Lord sent me to anoint you king over his people, Israel. Now therefore, listen to the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I have noted what Amalek did to Israel in opposing them on the way when they came up out of Egypt." Yung mga Amalekites po kasi, yung mga raiders eh. Masasamang mga tao tong mga ito. Yung inaabuso nila yung basta mga oportunista. For example, sa isang caravan, no? Yung rear, aatakihin nila, no? Tapos kukunin nila yung mga property, papatayin nila, bata, gagawin nilang alipin yung mga babae, mga gagawin, maraming pwedeng gawin, no? Sa mga taong kinukuha nila, no? Bilang alipin nila. Pwede nilang patayin yung iba binebenta nila. So, yung mga Amalekites, parang mga Canaanites yan. Napakasama ng kanilang kultura. So, ang gusto ng Diyos, ubusin lahat sila, no? Verse 3, sabi ng Diyos kay Saul, Now go and strike Amalek and devote to destruction. Ibig sabihin, ubusin mo sila, lahat sila talagang pupuksain. All that they have, do not spare them, but kill both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. Ibig sabihin, lahat ng nabubuhay sa mga Amalekites, papatayin, no? I'm sure marami kayong mga tanong patungkol dito. Yun po yung pag-usapan natin sa Dive Deeper, no? Genocide to eh. Child, even infant, no? Yung kakasilang pa lang. Yung mga hayop kasama sa papatayin. So, what was going on during this time? Ano bang nasa isip ng Diyos? Brutal ba yung Diyos? Pag-usapan po natin yan sa Dive Deeper, no? Pero for this devotion, mag-focus po tayo muna kay Haring Saul. So, ang utos ng Diyos kay Saul, devote to destruction, annihilate. Ibig sabihin, ubusin. Wala kang ititira sa mga Amalekites. So, yan po yung utos. Pero si Haring Saul, nung inatake niya yung mga Amalekites, ang ginawa niya, nakita niya, ang daming mga hayop na malulusog. Ano yan? Sayang. Nanghihinayang siya. So sabi dito, But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fattened calves and the lambs and all that was good and would not utterly destroy them. Sabi ng Diyos, utterly destroy all. Pero nakita nila ang daming kayamanan, mga cattle, lambs. So hindi nila inubos. All that was despised and worthless, they devoted to destruction. Yung mga pangit lang yung winasak nila, no? Inubos nila. Kaya sabi dito, the word of the Lord came to Samuel, I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. So ito po yung unang katuruan natin ngayong araw. Saul offered sacrifices without obedience. So sabi ni Samuel, Saul, sabi kasi si Haring Saul nung nakita niya si Samuel,
happy pa siya proud pa siya Nagawa ko na yung utos ng Diyos. Sabi ni Samuel, "Ano yung naririnig kong mga huni at huni ng mga hayop nagbababa diyan, ma, 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 na moho," gumaganon yung mga hayop sa paligid 'no. Ano yung naririnig ko kung sinunod mo yung Panginoon? So sabi, eto pa yung sabi ni Haring Saul "I have performed the commandment of the Lord." Sabi ni Samuel, "Ba't ang daming hayop dito? 'Di ba sabi ng Lord patayin lahat?" Sabi ni Haring Saul, "Isasakripisyo ko 'yan, iaalay ko 'yan sa Diyos. Sacrifice to the Lord your God." So si Haring Saul, yun yung gusto niya. Kaya kinip niya daw yung mga hayop in order to sacrifice before God. So isipin niyo po, si Saul, he offered sacrifices without obedience. Nag-o-offer siya ng mga sacrifice sa Diyos, pero hindi naman siya sumusunod. Marami po niyan, no? Kahit nga dito sa Pilipinas, minsan, ang dami, literally, nagsasacrifice, no? Nagpapalo-palo ng likod nila. Tapos habang nagpepenitensya, nag-iosip pa. May napanood nga ako, tinadyakan yung si Kristo nagpepenitensya Pinagmumura niya Pinagmumura niya yung tumadyak sa kanya So, minsan, nasa level lang tayo ng sacrifice, pero walang obedience. Minsan nakala natin naglilingkod tayo sa Panginoon, pero wala naman talagang obedience. Si Haring Saul, nag-offer pa ng sacrifice sa Panginoon pero hindi niya naman sinunod yung Diyos. Kaya po yung topic natin ngayon, obedience is better than sacrifice. Mas mahalaga sa Diyos yung sumunod kesa sa magsakripisyo sa Kanya. Kaya po, mababasa niyo po sa verse 22, sabi rito, "Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen to God than the fat of rams." Mas mahalagang sumunod kesa sa magsakripisyo. So pangalawa po, Saul thought that he could bribe God with offerings. Iniisip ni Haring Saul na dahil iaalay naman sa Diyos yon, parang sinusuhulan niya yung Diyos. Sa panahon din po natin, maraming ganun, no? Yung mga pinakakukurap na mga tao, nagpapagawa pa ng mga churches, nagdo-donate pa sa mga orphanages, nagpapakonstruct pa ng kung ano-anong makakatulong sa isang komunidad, nagiging philanthropist, no? Or philanthropo. Donate dito, donate doon. Donate sa mga gawain ng iglesia. Pero, nung mga nakaraan, marami tayong narinig patungkol sa mga na-expose na mga very religious people. Ang daming ginagawang paglilingkod, donation sa church. Pero, you cannot bribe God. Hindi mo pwedeng i-bribe ang Diyos na gagawa ka ng mali, tapos magdo-donate ka sa church, no? Gagawa ka ng mali, gagawa ka ng kasalanan, tapos gagawa ka ng, mga pa-construct para sa kapakanan ng church. So si Saul, he thought he could bribe God with offerings. God cannot be mocked, God cannot be bribed. Ang Diyos, He values obedience than sacrifice. Pangatlo po, Saul feared people's rejection more than God's rejection. Actually, ito yung pinaka-issue Si Haring Saul, isipin mo leader ka, mas natakot ka pa sa rejection ng tao kaysa sa rejection ng Diyos. Mas natakot ka pa na hindi matuwa yung tao kaysa hindi matuwa ang Diyos sa'yo. Yan po yung issue ni Saul Kaya nung sa verse 24, nung nireject na siya ni Diyos, nagpapaliwanag siya. Sabi dito, "I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice." Siguro sabi ng mga tao, sayang yung mga hayop, kakainin na lang natin yan, no? Alagaan na lang natin, natakot si Haring Saul. Yun yung justification niya. So, si Haring Saul dito, naging people pleaser instead of God pleaser. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng command, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng katagumpayan, at the end, naging people pleaser sa. Ibig sabihin, mas pinagpahalaga niya pa yung pagpapasaya sa mga tao kaysa sa pagpapasaya sa Diyos.
Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, be willing to face rejection if it means obeying God. I-welcome natin yung rejection ng tao. I-welcome natin yung mga taong hindi matutuwa sa atin, no? Welcome. Sige, magalit kayo, welcome. Kung ito yung kinakailangan para masunod ko yung Diyos, so be it. I wanna please God, pero kung hindi ka matutuwa, so be it. That is true leadership. Yan ang tunay na pamumuno. Number 2 po, be a God pleaser rather than a people pleaser. Mga kapatid, palayain na natin yung ating mga sarili sa pagiging people pleaser. Yung para bang nabubuhay lang tayo sa mundo para matuwa yung tao sa atin. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, you won't please everybody. Hindi lahat ng tao matutuwa sa'yo. Hindi lahat ng tao papalakpakan ka. Pag ginagawa mo yung tama according to the Bible, if you're doing what is right, you will be persecuted. Hindi matutuwa sa yung mga tao. Marami kang magiging kaaway. Pero that's so much better than to please people and not please God. So, be a God pleaser rather than a people pleaser. Pangatlo po, be obedient to God's commands without compromise. Matutunan po natin na sumunod sa mga utos ng Diyos na hindi nagkokompromiso. Dito po, kay Haring Saul, sabi ng Diyos, annihilate, ubusin, devote to destruction, walang ititira. Pero nung nakita niya, ang ganda-ganda naman na itong mga hayop na to. Ang tataba, ang lulusog. Yung iba, ang sarap ihawin. Ang dami nating mapapakinabangan dito, mga ginto, pilak, o kung ano pa man, no? Kasi pag sinabing devote to destruction, wala kang kukunin para sa sarili mo. Lahat yon for destruction. Kasi nga, yung kultura ng mga Amalekite sobrang sama. Ito yung judgment ng Diyos sa kanila. Pero si Haring Saul nanghihinayang sa yung mga tao. Konti lang naman to. The rest, i-annihilate naman natin eh. We will destroy everything. We will destroy the rest. Konting karampot lang naman to, kurot lang naman to. Konting compromise lang. Alam niyo po yung konting compromise, para po yung partial obedience. Susunod ka sa Diyos pero kalahati lang. Susunod ka sa Diyos pero 90% lang. Yun po ay partial obedience. At ang partial obedience is still disobedience. Ang pagsunod mo sa Diyos ng kalahati lang, pagsuway pa rin yun. So be obedient to God's commands without compromise. Para po sa ating discussion, why is partial obedience considered disobedience? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, sagutin po natin yung tanong, is God brutal? Brutal ba yung Diyos? Masama ba yung Diyos? Did He really command Israel to commit genocide? Why did God command His people to annihilate entire people groups? Kasama yung matanda, bata, babae, lalaki, kahit infant. Masama ba yung Diyos? Pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper. Tayo po'y manalangin. Father God, I see in Saul's life how easy it is to obey you halfway and think it's enough. Sometimes I do what you say, but I still hold on to what I want. I make excuses, or I delay, or I try to adjust your word to fit my life. Lord, forgive me for that kind of heart. Teach me to trust you fully, even when it is hard or does not make sense to me. Help me not to rush ahead or follow what others think, but listen carefully and obey you completely. Thank you for Jesus, who obeyed perfectly when I couldn't. Please shape my heart to love you, to love your ways more than my own. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating daily devotions. I hope
Nakatulong po ito sa ating paglawang espiritual at sa ating paglago sa pagsunod sa ating Diyos. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.